Ako nga pala si Lito, hindi tunay na pangalan. 35 years old at dating naglingkod bilang isang pulis. Gustong-gusto ko ang mga kwentong ini-air ninyo. Hindi lamang kasi basta tungkol sa pag-ibig ang mga tema. Marami ka pang matututunan tungkol sa buhay ng mga letter senders ninyo. Noong una ay nag-aalangan akong ipadala ang kwento ng buhay ko. Pero mukhang may mapupulot na aral ang mga listeners nyo sa ibabahagi kong kwento. Patawarin ninyo ako pero kinailangan kong palitan ang pangalan ng mga taong may kinalaman sa aking kwento. At sisimulan ko nga ito noong aktibo pa ako sa pagiging isang alagad ng batas. Mahal? Nandito na ako. Nasaan ka? Sa kusina. Umupo ka na dyan, kakain na tayo. Okay. Mauna na akong kumain ha. Nagugutom na ako eh. Sige lang, matatapos ko na tong niluluto ko. May ulam na dyan sa lamesa. Bango ng ulam ah! O ayan, kumain ka na. Pero mas mabango yung asawa ko. Ano ka ba, Lito? Mamaya dumating yung mga anak mo dyan eh. Ay, ano naman ngayon? Nagtatanong ka pa. Ikaw ha, yung kapilyuhan mo. Oh, tawagin mo na sila dun sa labas para makakain na. Mamaya na, nag-i-enjoy pa maglaro sa labas sa mga yon. Hayaan na muna natin sila. Tapos mamaya, pagdating amoy araw yung mga yan, ako pa yung mahihirapang maglaba. Ito naman, parang hindi duman sa pagkabata. Uuwi rin sila pag nagutom yun. O ano, kumusta naman yung trabaho mo? Ayos naman. Meron akong magandang balita sa'yo. Talaga? O ano yun? Na-assign ako mag-undercover. Ano? Teka, hindi ka ba natutuwa? Matutuwa. Paano ko matutuwa? Lito, mapapahama ka dyan eh. Delikado yan. Marian! Marian! Huwag kang umalis sa mesa. Kumakain ako oh. Nakakainis ka kasi. Pinag-usapan na natin to, di ba? Ayoko ng ganyan, Lito. Hindi mo man lang ako tinanong tungkol dyan. Marian, kung nag-aalala ka sa akin, pulis ako eh. Kasama talagang panganib sa trabaho namin. Huwag mo naman akong kontrahin. Alam mo namang pangarap ko talagang maging pulis eh, di ba? Lito, hindi problema yung pagpupulis mo. Oo, alam kong pwedeng may mangyari sa'yo sa trabaho. Tanggap ko naman yun eh. Pero wag mo namang ilapit yung sarili mo sa panganib. Paano pag may nangyari sa'yo? O, paano na kami ng mga anak mo? Wala kang dapat ikatakot. Walang mangyayari sa akin. Paano ka nakakasigurong walang mangyayari sa'yo, Aber? Kaya ko ang sarili ko. Hindi naman kasi ikaw yung hindi napapakali sa pag-aalala dito. Tama na yan. Huwag nang mainit yung ulo mo. Pasensya ka na kung hindi na kita nasabihan tungkol dito. Alam ko kasing hindi ka papayag eh. Para saan pa't naging mag-asawa tayo? Alam ko. Sorry na. Para sa akin kasi, malaking oportunidad to para mapatunayan ko yung pagiging pulis ko. Hindi mo man lang kasi kami inisip ng mga anak mo. Marian, pasensya ka na. Pero, desidido na talaga ako eh. Parang ganito lang kasi yan. Yung mga masasama sa lipunan, yung mga kriminal, parang halimaw yan. At para masupil mo ang halimaw, kailangan malaman mo kung anong kahinaan niya. At magagawa ko lang yun kung magiging bahagi niya ako. May pahali-halimaw ka pang nalalaman dyan. Mamaya dyan pag uwi mo dito sa bahay, mukha ka ng halimaw. Di mangyari yun ang pogi-pogi ko eh. Ano ba? Tigilan mo nga ako. Puro na lang ako pag-iintindi sa'yo eh. Kung talagang desidido ka na, wala naman akong magagawa. Kilala kita. Hindi na magbabago yung isip mo. Basta ipangako mo lang sa akin na mag-iingat ka doon. Tinanggap ko ang pagiging undercover agent dahil para sa akin ay isa itong malaking pribilehiyo. Aaminin kong nagsimula ang pangarap kong maging pulis noong bata pa ako dahil sa kakapanood ko ng mga pelikula ni na FPJ. At magmula noon ay pinangako ko nga sa sarili ko na tutulong ako para maubos na ang mga kriminal sa lipunan. Nakapasok ako sa isang grupo ng mga holdapper at Jerry ang ibinigay kong pangalan sa kanila. O Jerry, ito yung ate mo. Salamat Max ha. Sa wakas nakuha ko rin yung una kong sweldo. Pare, huwag mong gagastusin yan ha. Maglaan ka para sa pamilya mo. Oo naman, kailangan to ng pamilya ko. Alam mo pare, kung ako sa'yo, huwag mong ilagay yan sa bangko.
Baka mamaya matrace tayo, pare. Robert, ano naman yung para sa'yo? Yan! Pare, di ba iinom tayo? Dapat mag-celebrate naman tayo. Sige, mamaya. Magdiwang tayo kung gusto nyo. Huwag lang masyadong maingay para di tayo matunugan. Eh di, bibili na ako na may inom tsaka pulutan. Kunin mo na lang sa ati mo, okay? Baka mamaya humingi ka pa kay Jerry. Kukutosan na kita. Siyempre, hindi ako hihingi. O, sagot ko na ang inuman natin. Biro lang. Ito naman, no? Pero, dagdag mo dyan sa panginom natin, okay? Bay talaga ng bossing natin Sige, mauna na ako Oh, pare, ingat ka, ha? Hindi ako nagbibiro, Obet. Huwag kang pakampante. Baka mamaya may mga parak dyan, eh. Babalikan na lang muna dito kung pakiramdam mo, delikado. Oo na. Walang mangyayari sa akin. Sige na. Sige, ingat. Chito! Pre! Set up mo nga yung video natin dyan. Paano ba to? Di kasi ako marunong neto eh. Fatima! Fats! Tulungan mo nga si Chito! Laki-laking tao di marunong mag-setup ng video, okay? Ako na nga dyan! Ano, Jerry? Matapang na babae, no? Napansin ko nga eh. Pero napakaganda, pre. Talaga napansin mo dun no? Galing na Sambuanga yan, eh. Napunta dito sa Maynila para maging kasambahay. Kaya lang, natipuan na nga mo niyang lalaki. At ang bisa pagtangkaan siya, sinapak niya. Tapos niliyasan niya, pare. At hindi lang yun, Ninakawan niya pa. Yun, napakatok dito sa bahay ko. Sabi nung una, hihingi lang doon ng pamasahe, pauwi sa kanila. Naramdaman kong nangangailangan to, kaya kinuha ko sa grupo. Kailangan ko rin ng ganyang katapang, Si Obet naman. Para yan si Obet naman, pinsan ng kapitbahay ng asawa ko. Nangangailangan ng pera yan kasi yung nanay niya may malubang sakit. Pero mga panahon na yun, pare, binubuo ko pa yung grupo eh. Kailangan ko ng mga tao, kaya sinama ko na. Etong si Chito, ano namang kwento ng buhay niya? Ano yung si Chito, pare? Hanggang grade 1 lang natapos niya, pare. Siguro sa hirap na rin ng buhay, hindi na naituloy ng magulang niya yung pag-aaral niya. Binubugbog din ng tatay niya nung bata pa siya. Ano ba, sinasabihan pa ng mga tao sa amin na bobo. Kaya, alam mo na, nakawa din ako dyan. Ganun pala. Oo. Pero, pre, isa sa mga pinakamaasahan dyan si Chito. Loyal sa akin yan, pre. Ang nakakabilib pa dyan, magaling humawak ng baril yan. Talaga? Oo. Minsan nga, maghihilera ako ng mga lata dito para pakitaan ka niyan. Ba, gusto ko makita yun, ha? Di ba magaling ka rin sa baril? Gumagawa kasi dati yung tatay ko ng baril, kaya kahit papano, medyo marunong naman. Medyo kinakalawang na nga lang rin. Yan talaga kasi yung mga kailangan ko, pare. Di mo rin masabi, di ba? Pag nagka-trouble, dapat maunahan natin yung mga parak. Sabi naman sa akin ni Obet, magaling ka raw magplano. Kaya wala pa raw kayo nakaka-enkwentro ng mga pulis. Pare, pinagpaplanuhan ko talaga kasi yan eh. Alam na, mahirap na. Ikaw, Max, ano naman ang kwento mo? Ba't ka napunta sa ganitong trabaho? Sundalo ko dati, pare. Ano lang naman. Pakiramdam ko, hindi na sapat yung natatanggap kong ganung sahod sa pagsusundalo ko. Kaya nagbubuwis ka ng buhay para sa bansa mo tapos kakarampot lang yung makukuha mo. Hindi naman tama yun, pare. Kaya itong ginagawa ko, parang pagre-rebelde ko na rin sa sistema. Naiintindihan ko. Tama ka rin dun, pre, ha? Teka, sandali lang. Pumasok na sa kwarto si Fatima. Pre. Mukhang alam ko na yung binabalak mo, ha? Pare, walang lalaki ang nakakalapit dyan. Sigurado ka ba? Kahit anong pantigas niyan, kaya kong palambutin yan, pre. Alam ko, pare, ikaw rin bahala. Bahala ka. Anong ginagawa mo dito? Chine-check ko lang kung okay ka. Wala kang dapat i-check dito, Ano sinara yung pinto? Init-init eh. Buksan mo nga. Tama. Mainit na nga dito. Yun naman pala eh. Di buksan. Jerry, ano ba? Bitawan mo nga ako? Ang sungit-sungit mo naman. Bastos! Kang umarte dyan. Kitang-kita. Gusto mo rin yung ginawa ko sa'yo. Ang kapal din naman na mukha. Ginawa ko yun kay Fatima para magpakitang gilas sa grupo at tuluyan ko lang makuha ang loob nila. Pero aminin ko, nabihag talaga ako ng hamting kagandahan ni Fatima. Unti-unti rin ay nakilala at napalapit na rin ako sa aking mga kasamahan. Noon kasi ang tingin ko sa mga kriminal ay mga tao na walang kaluluwa. Pero natuklasan ko na katulad din natin sila. May mga pinagdadaanan ding mga pagsubok sa buhay.
Iba nga lang ang pinili nilang landas na tahakin. Si Max ang tumatayong leader namin at masasabi kong magaling siya. Meron siyang hindi may paliwanag na karisma at kakayahan na wala sa aming mga miyembro niya ang meron. Kadalasan, mga sanglaan, gas stations, convenience stores at ang mga pinagnanakawan namin. Hindi kami tumitirada ng mga bangko dahil sabi nga ni Max, masyado ng delikado. Malinis kaming trumabaho at walang sabit. Pero mayroon kaming isang lakad na muntik na kaming mapahamak. Buisit! Ba't nabulilyaso yung lakad natin? Sali ka lang pare. Masyado ka mainit eh. Akala ko ba max planado yung mga lakad natin ha? Bakit parang alam ng mga pulis na uhold upin natin yung gasolinahan? Pinahon ka nga muna pare. Muna tayo. Masyadong mainit ang ulo ng kumpare natin eh. Pare, pasensya ka na. Isayang kasi yun eh. Chito, kuha mo nga muna kami ng tubig. Sandali lang kuya. Isa ka pa, Chito eh. Ang bagal-bagal mo kunin yung pera. Bigla nga kasi nagsidatihan yung mga pulis. Alam mo, hindi ko alam kung bakit ang kalma-kalma ninyo eh. Hindi na nga natin nakuha yung pera. Eto na nga pare. Pag-uusapan na nga natin para hindi na ulit mangyari to. O ano ba yon, paring Max? Parang Jerry, siguradong may nag-tip sa mga pulis na hold upin natin yung gas station na yun eh. Lias dito sa atin pare. Pare, wala naman siguro. Meron Jerry. Yun na nga yung masakit eh. Malalaman mo na kung sino. Chito! Anak nito ako! Ba't bigla? Ba't pinatay mo si Obit? Kasi pare, siya yung ahas sa grupo natin. Ganun lang kasimple. Oh, nabumutla ka dyan. Yung wala ba nakakita ng pinatay? Pare naman biniglaan nyo naman kasi ako. Sigurado ka ba ron? Jerry, hindi ko to gagawin kay Obet kung hindi ako sigurado, okay? Meron akong pruweba. Ano yun? Naghihinala na kasi tong si Max na may kasama tayong traidor sa grupo eh. Kaya nautusan niya akong alamin kung sino. Ito yung pruweba. Nasa cellphone niya. Tignan mo. Mukhang meron siyang tinitip na hold upin natin yung gas station. Oo nga na. Mukhang may katext nga siyang pulis. Sige na babe. Papahinga na ako. Namumutla ka. Okay ka lang? Ayos lang. Nabigla lang ako sa nangyari. Sige na, pahinga ka na. Ibang klase talaga yung kabay ni Chito pagdating sa baril. Bullseye! Oo nga eh. Chito! Sandali lang, may sasabihin lang ako. Ano yun kuya? Ikaw na yung bahalang magligpit sa katawan ha. Oo kuya. Jerry, masakit mong nangyayari sa atin pero wala akong magagawa. Naiintindihan ko. Pamilyang turingan natin dito pero ayoko yung tinatraidor ako. Pag naulit to, alam mo na ha, para mabuti akong kaibigan pero masama rin akong kaaway. Sige na, malamig muna tayo habang mainit pa yung mga park sa atin. Hindi ko may paliwanag ang naramdaman kong takot noong mga oras na yun. Hindi ko akalain na kayang ipapatay ni Max si Obit ng ganun-ganun na lang. At nagulat ako sa angking galing ni Chito sa paghawak ng baril. Ang akala ko parang bata lang si Chito na sunod-sunuran kay Max. Pero delikado pala siyang kasama. Lahat ay makakaya niyang gawin basta iutos ni Max. Ako talaga ang nag-tip sa mga pulis na hold upin namin ang gasolinhan. Pero salamat sa natuklasan ni Fatima. Napunta kay Obit ang paghihinala ni Max. Dito na ako natising sa katotohanan na hindi ito biro. Hindi ito katulad sa mga napapanood natin sa mga action movies. Totoong nasa panganib na ang buhay ko. Para hindi kami masyadong maging mainit sa mga pulis, ay naisip ni Max na pagkatapos ng bawat trabaho namin, ay magpapalamig muna kami ng 1 hanggang 2 buwan bago kumuha ulit ng panibagong mabibiktima. Pumupunta na rin kami at palipat-lipat sa iba't ibang mga probinsya para malito ang mga otoridad. Nang dahil dito ay hindi na ako masyadong nakakauwi pa sa aking pamilya. Aminin ko, hindi ko na napapansing niyakap ko na nga ang pagiging kriminal ko. Hindi ko nagagawa ang tungkulin ko bilang isang undercover agent. At kapag umuwi ako sa bahay ay parang ibang tao na ako.
At napapadalas na ang pag-aaway namin ng asawa kong si Marian. Mas lumalim na rin kasi ang relasyon namin ni Fatima. Matulog ka na. Mamaya na. Yakapin mo muna ako na mahigpit. Ang lamig eh. Talaga nga naman. Okay na ba yan? Pwede na. Hindi kita iiwan. Jerry, Bakit? nang sumali ka ba sa grupo, wala ka bang iniwang girlfriend o asawa? Wala. Sigurado ka ah. Oo naman. Wala akong tinatago sa'yo. Baka mamaya dyan may asawa at anak ka na pala. Wala nga, ano ko ba? Ang pamilya ko lang, yung tatay at nanay ko. Pasensya ka na, hindi pa kita may pakilala. Hindi pa nga nila alam kung ano talaga yung tunay kong trabaho eh. Pero kung sakaling may tinatago ka sa akin, ayos lang naman. Teka, ano ba yung pinagsasasabi mo? Mas maganda na rin siguro kung bumalik ka na sa asawa at mga anak mo. Delikado yung trabaho natin. Walang mauuli lang pamilya kung sakaling may mangyari sa akin. Kung mag-alala. Kung ako lang kasi Lito, kung papapiliin lang ako gusto ko nang makauwi sa amin. Kung may sapat na pera lang sana ako para makapagsimula ng bagong buhay. Yun pa yung gusto mo? Magagawa natin ang paraan yan. Anong gagawin mo? Huwag mong sasabihin babanggiin mo si Max. Wala akong gagawin ng ganon. Ang hati ko kasi sa mga ninakaw natin, hindi ko pa masyado nagagalaw. Pwede namang ibigay ko na lang sa'yo yun. Paano ka? Okay lang sa akin yun. Siguro naman, papakiusapan natin si Max na kakalas ka na sa grupo kasi gusto mo ng tahimik na buhay. Mahirap kasing basahin yung iniisip ni Max eh. Basta wag ka na masyado mag-isip. Ako nang bahala. Mahal na mahal kita, Jerry. Pero kung kailangan nating maghiwalay, kung may nasasaktan na tayo, iwanan mo na ako. Wala tayong nasasaktan. Mahal na mahal din kita. Kailang iwanan. Nasaan na ba yun? Wasted dito ko lang nilagay yun eh. Ito ba yung hinahanap mo? Ba't nasa iyo to? Pinakikialam mo ba yung gamit ko? May karapatan akong galawin yan dahil asawa mo ko. Sa akin pa rin yan. Ako lang ang magtatago niyan. Galing ba sa nako tong mga pera na to? Bakit ka nag-uwi ng ganyan sa bahay natin? Wala kang pakialam. Meron akong pakialam dahil pwede kaming mapahamak sa pera na yan. Tapos meron ka pang ka-textmate, ang pangalan Brando. Pero yung palitan nyo ng text, nag-I love youhan pa kayo sa isa't isa. Hayop ka Lito, nang bababae ka! Marian! Marian! Tumigil ka na! Sinabi na tumigil ka! Kahit kailan, hindi ako sinaktan ng asawa ko. Sorry, hindi ko sinasadya. Umalis ka na. Hindi ikaw ang asawa ko. Marian, patawarin mo ako. Bitiwan mo ako. Di ako bibitaw. Ako pa rin ang asawa mo. Patawarin mo ako. Hindi ko na alam kung ano nangyayari sa akin eh. Ang sabi mo lang sa akin, magiging bahagi ka lang ng halimaw. Pag uwi mo dito sa bahay ko, mismo yung halimaw eh. Babawi ako sa'yo. Babawi ako sa mga anak natin. Ititigil ko na to. Sabi ko na nga ba eh. Walang ibubong ang maganda yung pag-undercover mo. Aalis na ako sa ganitong trabaho. Pero meron muna akong kailangan gawin. Pupuntahan mo yung babae mo? Makikipaghiwalay ako sa kanya. Pero kailangan ko pa rin siya matulungan na makaalis sa grupo. Ginising ako ng asawa kong si Marian sa mapait na katotohanan. Katotohanan na naging bahagi na ako ng halimaw para masupili siya. Pero hindi ko na napapansing ako na mismo ang halimaw na yon na dati kong kinasusuklaman. Kailangan ko nang ayusin ang takbo ng buhay ko. Hindi ko na nagagawa ang sinumpaan kong tungkulin at sobra na naapektuhan ang pamilya ko. Oo, mahal ko si Fatima. Pero kailangan ko na ring itigil ang pakikipagrelasyon sa kanya. Tinext ko si Fatima at sinabihan ko siyang magkita kami sa dati naming hideout. At hindi ko inaasahan ang mga susunod na nangyari. Hats, dito! Jerry!
Bilisan natin, di tayo pwede magtagal dito. Ba't nagmamadali ka? Ito na yung party ko. Sa'yo na yan para makauwi ka na sa Hindi ko inyo. na kailangan yan. Lito, wag ka nang babalik sa grupo. Naghihinala na si Max sa'yo. Sandali, ano mo, nalamang... Lito, alam ko lahat tungkol sa'yo. Wala na akong oras para magpaliwanag pa. Fatima, kailangan ko na makipaghiwalay sa'yo. Pasensya ka na. Lito, alam ko kung sino ka, kung bakit ka sumali sa grupo ni Max. Alam ko lahat. Alam ko rin na may asawa at anak ka na. Tawarin mo ako kung nagsinungaling ako sa'yo. Hindi ko sinabi sa'yo yung totoo. Hindi mo naman kailangan magpaliwanag eh. Mahal kita, Fatima. Kaya lang, sa isang malaking pagkakamali yung relasyon natin eh. Babalikan ko ng pamilya ko. Alam ko naman kasi hindi magtatagal mangyayari rin to. Gawin na natin yung tama. Fatima, Jerry, pwede bang kahit sa huling pagkakataon na lang? mag-ingat ka. Malay natin baka magkita pa tayo. Pero hindi na dapat. Sige na, umalis ka na. Lito, tinamaan ka ba? Ayos lang ako. Malala ba yung tama mo? Kaya ko pang kitagbarilan. Ang sabi ko naman si Jerry, huwag mo akong tatraidorin, ha? Kaya lang pagsali mo sa grupo ko, talagang maas ka eh. Pasensya ka na, Fats, ha? Pero isa ka rin traidor eh, ha? Dito, huwag mong titigilan yung mga yan, ha? Oo, yan. Fats, coveran mo ako! Sige, Patay ka sa akin, Sito! Chito! Hayop ka, Jerry! Pag nakita kita, tapos ka sa akin! Sa akin! Huwag mong gagawin yan. Pulis ako. Mas mabuti sumuko ka na lang. Napapaligiran na namin kayo. Talinti ka na. Ay, buhay. Pag binamalas ka nga naman, ha? Sensya na, brad, ha? Pero hindi ako susuko! No! No! Sige na, pusasan na yan. Fats! Halika na. Okay na. Nandito na yung mga pulis. aray, Sorry. Ayos ka lang? kaya naman. Romy, pare! Salamat ha! Brad, dyan ka lang. Kami lalapit sa inyo. Pare, baka hindi mo ako nakikilala. Si Lito to, kasamahan nyo. Sinabing dyan lang kayo eh. Pare, ano bang... Lito, Fatima! Ba't mo pinaputok yung baril mo? Sinabi ko na huwag ka magpapaputok, di ba? Inilat mo yung mga mata mo. Fatima, makakauwi ka sa inyo. Para kawawa mo na. Kang bibigay. Jerry, mahal na mahal. Fats! Fatima! Fatima! Namatay si Fatima dahil nasaktuhan ng tama ng bala malapit sa kanyang puso. Sinugod ko ang pulis na nagpaputok ng baril pero pinigilan ako ni na Romy at pinosasan. Hindi na nila ako nakilala dahil ibang-iba na rin ang itsura ko noong mga panahon na yon. Itinulong nila ako ng mga 3 araw hanggang sa ma-verify na kung sino talaga ako at saka lang nila ako pinawalan. Hindi rin nagtagal ay nakabalik din ako sa serbisyo. Sir, paupo ka. Thank you po, sir. Nabasa ko yung report na ginawa mo. Good job. Hindi man ganun ka-big time si Max pero matagal na rin siya nagpapasakit ng ulo namin. Hindi ko na rin po nagawa ng maayos ang trabaho ko pero salamat po, sir. Lito, pinatawag kita dito dahil mayroong mga bagay na kailangan mong malaman. Ano po yun? Tungkol ito kay Fatima. Alam kong nagkaroon kayo ng malalim na ugnayan. Ano po yung tungkol sa kanya? Lito, isa siyang undercover agent na na-assign para bantayan ka. Po?
Siya ang naunang pumasok sa grupo ni Max pero dahil nahihirapan pa rin kaming mahuli siya, kaya nagpa siya kami magpadala ng isa pa. Ganun po pala. Nung nakatanggap kami ng tip mula sa iyo na nanakawan niyo yung isang gasolinahan, nakatanggap din kami ng isa pang tip na parehas lang naman ng impormasyon. Ito yung pinadala ni Obet. Nasa report ko po yan. Ang hinala ko hindi naman talaga si Obet ang nagpadala ng text na yun. Wala kaming contact sa Obet na yan. Mukhang nakakuha ng pagkakataon si Fatima na kunin ang cellphone ni Obet at i-text sa amin yung mga impormasyon na yun. Ginawa niya yun para meron siya maipakitang pruweba kay Max para hindi mapunta sa yung paghihinala ng grupo ko sakali magkaproblema. Lito, ayos ka lang ba? Sir, pasensya na po kayo. Iiyak mo lang yan. May mga damdamin pa rin tayong mga pulis. Kung minsan kailangan din nating ilabas ang sakit na nararamdaman natin. Matagal na po pala niya akong inililigtas. Ginawa niya ang kanyang tungkulin dito. Tinawagan niya ako dahil nakakaramdam siya na nahahalata na kayo ni na Max. At nag-request siya na magpadala ng tulong sa pagkikitaan niyo dahil pakiramdam niya susundan kayo ni na Max. Lito ako nang hihingi ng dispensa. Nanigurado lang si na Romy sa mga oras na yun dahil ibang-iba na ang itsura mo. Hindi niya akalain na may kasama siyang mga angati kamay na magkaputok ng baril. Naiintindihan ko po yun. Naparusahan naman po siya. Sapat na po sa akin yun. Sir, kung hindi naman po kalabisan, gusto ko po sana mag-request ng leave. Para po sana makasama ko ng matagal ang pamilya ko. At para naman po makabawi ako sa asawa ko at sa mga anak ko. Nang maayos at maibalik ko na po sa dati ang buhay ko. Hindi man kaagad-agad pero naibigay din naman ang leave na hinihingi ko. Sinamantala ko ang pagkakataon na yon para makabawi ako sa asawa kong si Marian at sa mga anak namin. Marami kasing mga oras na nasayang noong wala ako sa piling nila. Unti-unti ay bumalik ang pagmamahal at sigla sa aming pamilya. Sa ngayon ay nagretiro na ako sa pagpupulis at isinama ko na ang pamilya ko sa aming probinsya. At meron naman kaming tindahan at karinderya na pinagkakaabalahan. Ginawa ko ito para na rin sa seguridad ko at ang aking pamilya. Aminin ko, naalala ko pa rin si Fatima. Dahil siya pa rin ang babae na minsan kong minahal. Nagpapasalamat naman ako at naintindihan naman ito ng aking asawa. Sana ay mapili ninyo ang kwento kong ito at sana ay may makuhang aral ang inyong napakaraming mga listeners.